natin yan. With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano mabilis na makatulog, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga naman nila, never waste any time you can spend sleeping. Dahil sa napakaraming benepisyo nito sa katawan. Kaya naman narito ang ilang tips kung paano makatutulog
kaagad. Ayon sa sleepfoundation.org, iwasan ang pagkakaroon ng nap time sa umaga o hapon. Dapat din ay iwasan ang pag-inom ng alak o kape at kumain ng kung ano-ano 2 to 3 hours bago matulog. Dahil ang pagkonsumo ng heavy meals ay maaring makasira sa iyong good night sleep. At syempre, makatutulong kung nakahanda na ang iyong komportabling mahihigaan at ilayo na ang mga distraction na pwede mong pagpuyatan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 28 ng buwan ng Hulyo. Pagbalangka sa hirit ng Pangulong Bongbong Marcos na 350,000 tax relief exemption. Target tapusin ng Kongreso sa susunod na buwan ng Agosto. Talaga? Hirit ni Pangulong BBM na alisin ng system loss at VAT sa bayarin sa kuryente kailangang pag-aralan. Ayon yan sa Meralco. Ako, ayaw. Pumalag. Ikalimang sona ng Pangulong Marcos, tinawag na beating the deadline. Nagkukumahog na matugunan ang mga problema ay naman kay Congressman Sendanya. Direksyon ni Pangulong BBM na hindi pa sisiil sa issue ng West Philippine Sea, tuto pa rin ng AFP. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang sangkot sa flood control scandal
Pinagsusumite ng counter affidavit ng NBI. NBI Director Melvin Matibag, todo tangging pagmamayari ang 72 million peso mansion sa California, USA. 39 na inaresto sa araw ng SONA, hawak ng pulisya. 12 iba pang minor de edad, inilipat naman sa DSWD. Investigasyon sa 2019 SEA Games anomaly tatapusin ng NBI sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Supplyan naman ng bakal sa gumuhong itinatayong hotel sa Angeles, Pampanga ni Raid, 4 arestado. 77 taong gulang na lolo kinuyog ng mga bubuyog sa Leyte, patay. Uy, sa Japan may lindol 7th magnitude 7.1. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Target tapusin ng Kamara de Representantes ang pagbalangkas sa tax relief measure sa darating na buwan ng Agosto. Ito kaugnay sa naging panawagan sa Kongreso ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon na itaas pa sa 350,000 pesos ang threshold para sa income tax exemption. Ayon kay Congressman Miro Kimbo, Chairman ng House Committee on Ways and Means, mahaba pa ang magiging proseso bago ito tuluyang maisabatas. Kailangan din naman nung pag-aralan kung saan kukunin ang magiging revenue loss sa nasabing tax exemption sa ilang mga manggagawa at mga maliliit na negosyo. Narito si Congressman Kimbo. Hindi po ito pwedeng i-take up ng Senado hanggang di kami natatapos. Dahil tulad ng appropriation, ang tax loss po, kailangan manggaling sa amin. Kaya kailangan po namin bilisan. Ang unang hakbang lang po, inaantay namin yung pag-submit ng DOF ng kanilang centralized version. Kasi ang mangyari po dito is, hindi lang naman po ito yung magiging magagalaw pagdating po sa pagbubuwis. Ay pati po yung minimum tax ng ating mga maliliit na mga negosyante na 2%, ay inaalis na rin po yun. At kailangan din po natin makapaghanap ng iba't ibang sources din po ng new revenue. So ibabangga po natin ito. Kung mawawalan po tayo dito ng 42 billion, dito po sa pagtaas ng tax exemption, kailangan po natin ma-recover yon sa iba't ibang mga produkto. Laki pala, 42 billion na mawawala. Samantala, lakay kailangang kumilos agad ang Kongreso at pagtibayin ang panukala na magbabawal sa mga distribution utilities na mabawi ang system losses sa pamamagitan ng pagpataw sa electricity bills ng consumers. Ito ang inihag ni Representative Terry Ridon, Chair ng House Committee on Public Accounts. Ayon kay Ridon, dapat agad nang repasuhin ang mga umiiral na regulasyon sa panig ng Energy Regulatory Commission para mabawasan ang system loss charges habang hindi pa napagtitibay ang bill. Sa panukalang amyenda sa EPIRA Law, dadaan ito sa Kongreso at walang katiyakan kung kailan ito mapagtitibay. Giit pa ni Ridon, ipagbabawal din ang recovery resulta ng inefficiency, palpak na maintenance, mga ninanakaw na kable ng kuryente at iba pa. Iginagalang naman daw ng Meralco ang panukala ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Natanggalin na ang system loss charge at value-added tax na ipinapata sa mga consumers ng Meralco. Tiniyak ng Meralco na makikilok ito sa mga talakayan kasama ang Kongreso at mahensya ng pamahalaan hinggil sa mungkahing pagbabago sa EPIRA Law. Pero sa pahayag ng Meralco, sinabi nila na karaniwang operational aspect ang system law sa mga distribution utility at laging gumagawan hakbang ang kumpanya para ito ay matugunan. Suportado naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang panawagan ng Pangulong Marcos na alisin ang system loss charge at VAT na sinisingil sa kuryente sa mga consumers.
Kaya may pagtulungan na ito sa pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga consumers habang tinitiyak na mananatiling maayos at maasahan ang serbisyo ng kuryente sa buong bansa. Ba't nyo kasi sinisingal sa mga consumers? Di naman namin kasalanan yan. Totoo lang, ninakawan eh. Trabaho nyo yan eh. Kami Yan. magcha-charge. Tama. Samantala, hindi lang electric cooperatives ang dapat sisihin sa mahal na kuryente, kundi kasama dito ang mga planta, transmission facilities at mismong proseso ng gobyerno. Ito ang reaksyon ng Philippine Rural Electric Cooperative Association o PhilReCa kasunod ng panawagan sa SONA ni Pangulong BBM na amyendahan ang EPIRA Law para pababain ang singil sa kuryente. Ayon sa PhilReCa, 107 project application ng 62 co-op mula 2011 hanggang 2023 ay nakabinbin pa rin sa Energy Regulatory Commission kaya hindi sila makapag-upgrade ng linya ng metro. Mahigit 71 million pesos anila na lifeline subsidy mula Marso hanggang nitong Mayo ay hindi pa binabayaran ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SAM. At dahil sa pinatutupad na no disconnection policy ay bumagsak na ang kanilang koleksyon mula sa dating 90 hanggang 100% ay nasa 40 hanggang 75% na lamang. Kaya naman panawagan ng PhilReCa sa gobyerno bukod sa pagtatanggal sa VAT, system loss charge, bilisan din ang approval ng mga proyekto at bayaran agad ang subsidiya para bumaba ang singil at manatiling buhay ang kuryente sa mga kanayunan sa bansa. Tinawag naman ni Vice President Sara Duterte Carpio na waste of time o aksaya lamang sa oras ang panunood sa SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ng Vice Presidente na katulad daw ng dati ay hindi siya nanonood ng SONA ng Pangulong Marcos. Wala rin daw siyang plano na basahin kung ano ang nilalaman ng kanyang SONA. Narito si Vice President Sara Duterte Carpio. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Nagkomento pa ang Vice Presidente sa naging pahayag ng Pangulo na malapit nang makasuhan ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na nasasangkot sa flood control project scandal. Sabi ng Vice Presidente, huwag na umasa pa na makukulong si Romualdez. Narito muli si Vice President Sara Duterte Carpio. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong? Wala. Bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Samantala, duda si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na makukulong ang mga sangkot sa flood control scandal, kabilang na ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang interview sa The Hague, Netherlands, iginiit ni VP Sara na wala naman umanong natupad sa mga naunang pangako ng Pangulo na may makukulong bago magpasko noong nakaraang taon. Dahil dito, payo ng Vice Presidente sa publiko na wag nang umasang makukulong pa si Romualdez at ang iba pang matataas na opisyal na mapatutunayang sangkot sa korupsyon. Ginawa ni VP Sara ang pahayag kasunod ng ulat ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang SONA na malapit ng isampa ng Ombudsman ang mga kaso laban sa dating House Speaker. Beating the deadline. Ganito naman inilarawan ni Congressman Percy Sandanya ng Bayan Party List ang ikalimang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Sandanya, tila hinahabol na lamang ng Marcos administration
ang pag-aksyon sa isyu ng mababang sahod, mataas na singil sa kuryente at pag-aabol sa mga sangkot sa katiwalian sa nalalabing mahigit 1 taong panunungkulan na lamang ng Pangulo. Narito si Congressman Sendanya. Ngayong araw na ito, kung tinitingnan nila bilang pasabog yon, yung pasabog na yun, ang term namin dyan sa Nueva Ecija, support na support. Kasi hindi lamang ito yung kailangan natin ay conviction. At tulad na nabanggit ko kanina, beating the deadline, kung kailan malapit na ang SONA, nun palang finailan ng kaso. They had the whole year to prepare, pero they failed on that assignment. Aminado naman si Sendanya na natuwa siya sa pagkakabanggit ng Pangulo sa pahirap na dulot ng mataas na singila sa kuryente. Pero dadaan pa raw sa mahabang pagtalakay sa Kongreso ang pag-amyenda sa APIRA Law at hindi rin tiyak kung makalulusot agad ito at makatulong sa pagbaba ng singil sa kuryente na sana ay noon pa raw sinimulan. Samantala, may ilang natuwa habang may ilang hindi bumilib sa ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sa pag-ikot ng DZRH News sa Pasay City, may mga natuwa lalo na sa pagbanggit ng Pangulo sa naamyenda sa APIRA Law na magtatanggal ng system loss charge at VAT sa singil ng kuryente. Kahit paano makatutulong na rin anya ang bawas sa singil ng kuryente sa tumataas naman na presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Gayunpaman, mayroong ding hindi bilib sa naging SONA kahapon na anyay puro pangako lamang. Maniniwala lamang sila sa mga pahayag ng Pangulo kung makikita at mararamdaman ng mga Pilipino ang pagpapatupad ng mga programa sa bansa. Narito ang bahagi ng mga panayam sa Pasay City. Yun nga, yung systems loss ng Meralco, alisin na yun para pabawasan naman yung mga babayarin ng mga taong bayan, ipakukulong na niya na yung Maldes ba? Kasi meron naman siyang nagawa na maganda dito sa bayan natin. Mababawasan yung gastusin namin sa lalo na sa kuryente. Masyadong malaki na yung sa kuryente namin natutuwa naman ako na buwasan niya kamo yung kuryente ngayon. Wala. Puro nagpangako. Dapat gawin niya bago magsalita. Tiniyakan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bukas ang kanyang administrasyon sa mamungkahin ng mga lokal na pamahalaan at ng publiko upang higit pang mapabuti ang mga programa ng gobyerno. Tinimok ng Pangulong Marcos ang opisyal ng lokal na pamahalaan o LGUs at mga mamamayan na magrekomenda ng mga serbisyong makatugon sa pangailangan sa kanilang komunidad. Ayon sa Pangulong Marcos, mas batid ng mga LGUs ang sitwasyon at pangailangan ng kanilang mga nasasakupan dahil sila ang pinakamalapit sa mga tao. Binagyan din ng Pangulong Marcos na ang pinakamalaga ay maramdaman ng mga mamamayan ang tunay na benepisyo ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Narito ang Pangulong Marcos. Kung kaya namin gawin, kung ito ba ay kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Samantala, kinikilala ng Office of the Ombudsman ang ulat ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bayan tungkol sa ginagawang investigasyon sa flood control project anomaly. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nagpasalamat umano ang anti-graft body kay Pangulong BBM dahil hindi sila pinipigilan na gawin ang kanilang trabaho. Kahit umano kaalyado o malapit sa Pangulo ang matamaan ng investigasyon, ay hahabulin
pa rin nila kung may mga ebidensya. Ito ang reaksyon ng Ombudsman sa binanggit ni Pangulong BBM sa kanyang SONA na malapit na umano makasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Clavano, ganito dapat ang pagpapanagot o accountability. Walang pakiusapan at walang palakasan. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang sangkot sa flood control scandal. Pinagsusumite ng counter affidavit. Ba't ngayon lang? Isang taon? NBI Director Melvin Matibag itinatanggi na siya ang nagmamay-ari ng isang mansyon na nagkakahalaga ng 72 million pesos sa California, USA. Samantala, investigasyon naman sa 2019 SEA Games sa anomaly. Tatapusin daw ng NBA ng 3 hanggang 4 na linggo. At supply naman ng bakal sa gumuhong itinatay hotel sa Angeles. Ni Raid, 4 ang inaresto. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco. Aloha, alas 4:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula.
Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:36 ng hapon. Bago ang detalye ng ating mga balita, standby, Leta Narciso. Aba, ang Paulo Marcos nagbuhos, ha? Anong binuhos? 250 million na tulong pinansyal sa Davao. Mungkayang paggamit naman ng nuclear energy tinutulan ni Senator Risa Hontiveros. Amyenda sa EPIRA Law, kaya mapagtibay bago magpasko. Wag nang paabutin ng Pasko. Kaya pala Yan na naman tayo na Pasko-Pasko lakay 18 maleta boys na kinabilang ng ilang dating tauhan ng Marines at Attorney Baligod pinakakasuhan na ng DOJ. Ayon naman kay dating Senador Trillanes. Pero bago ang detalye ng mga balitang yan, abay mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating Kring Kring Panalo promo. Kring Kring, take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! At nasa ating linya na ang unang natawagan ni Kring Kring. Si Pati Pino ng Magalang Mikeni, Pampanga. Hi Ate Pati, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, kumusta kayo Ate Pati? Ayan, Pinong-pino ang apelyedo ninyo, ano ha? Ganda naman apelyedo. Fine, ayan, Pati. fine. Ang tanong ko, Ate Pati, ayan, simple lamang ang tanong ko, ha? Anong himpilan ng radyo na kauna-unaan sa Pilipinas? At number 1 na naman. DZRH po. Ang galing-galing mo talaga, Ate Pinong-pino, Pati. klaro-klaro Ayan, na kayo. klarong-klaro, ha? Congratulations. At isa pang natawagan ni Kring Kring, Miss Teya. Mas malapit-lapit lakay. Ito kaya mo ito, ha? Ayan. Kaya naman, hello Ate Missy Omania ng Quezon City. Ate Missy, ayan. Para kung tinatawag yung sarili ko lang na kayo. Parang malamya si ate, di pa nagkakape. Ayan. Ate Missy. Ayan. Ayan. Okay Tanungin mo na si Ate Missy. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan at number 1 hindi lamang sa Magalang, Pampanga kundi pati na rin sa Quezon City? Walang iba kundi DZRH. Ito. Walang iba. Congratulations sa Ate Missy Umanya ng Quezon City at Pati Pino ng Magalang Mikeni, Pampanga. May premyo kayo kay Kring Kring. RH Break Time. Hatawin na natin ang mga balita pero ito muna ang balita mula sa Japan. Tumama isang may kalakasang lindol na may magnitude 7.1 sa timog na bahagi ng Japan, partikular sa Kumamoto Prefecture ngayong araw. Ayon sa Japan Meteorological Agency o GMA, dahil sa lakas ng pagyanig, naglabas na otoridad ng tsunami warning na abot hanggang 1 meter sa mga baybaying lugar, kasabay ng emergency warning sa mga kalapit na probinsya sa Kyushu Island. Wala namang napaiulat pang pinsala ng lindol habang minomonitor ang epekto ng lindol na ito. At nilino naman ng PHIVOLCS na walang anumang banta ng tsunami sa Pilipinas, kasunod nga ng malakas na lindol sa bansang Japan. Report, Miss Teya. Pangulong BBM nagbuhos ng halos 250 milyong pisong tulong pinansyal sa pagbisita sa Davao Region. I-detalye mong balitang yan, RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Isaya lakay na mahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aabot sa 133 million pesos na halaga ng agricultural machinery, farm inputs at fisheries assistance sa Davao Region. Kasama ng Pangulo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel,
sa distribusyon sa halos 10,000 mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Sinakyan rin ni Pangulong Marcos ang pagbebenta ng nasa 14,000 kilo ng murang bigas sa ilalim ng 20 bigas meron na. Pinangunahan naman ng Pangulo ang ceremonial turnover ng 113 million pesos sa Social Civic Project Funds Assistance para sa higit 500 barangay sa 3 lalawigan sa Davao para sa community development projects. Kabilang dito ang 47.4 million pesos para sa Davao de Oro, halos 45 million pesos para sa Davao del Norte at 21 million pesos para sa Davao Occidental. So, si Let Narciso para sa DZ. Yes, okay? Daya ng Pangulong Marcos, ba't hindi binigyan ang Davao City? Magbibingay Dan Lakay. Dapat binigyan din ng Davao City. Ayan, kahit na galit ang mga Duterte sa kanya. Hindi, lahat naman Lakay ay meron eh. Meron. Magbibingay dalatan. Una na sila o susunod, hintay natin. Okay. Kasi buong Pilipinas naman ay mabibigyan Lakay. Lahat ng barangay. Dapat inuuna ang mga Duterte para hindi nagagalit sa Marcos administration. Priority. Oo, baka sabihin ano sila, pinababayaan. Ayan. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Samantala, mungkahing paggamit ng nuclear energy tinutulan ni Senator Risa Hontiveros. Bakit niya ayaw? Raymond Datpaas. Raymond, please come in. Mayor Ms. Thea, ngayon pa lamang ay nagpahayag na ng pagtutol si Senador Risa Hontiveros sa mungkahing paggamit ng nuclear energy na pagkukuhanan ng supply ng kuryente. Ito ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address Uso na ikonsidera ang paggamit ng nuclear energy. Ayon kay Hontiveros, walang indigenous na mapagkukuhanan ng supply ng materyales para sa nuclear energy kundi kailangang mag-import ng active o radioactive materials na kababahala din ang problema sa disposal ng nuclear waste. Katwiran ni Hontiveros, napakarami pa nating maaring mapagkuhanan ng renewable energy na hanggang ngayon ay hindi pa nagagamit. Kabilang sa renewable energy ang hydro o dam, solar at wind power na mas ligtas kaysa sa nuclear energy. Narito si Senador Risa Hontiveros. I'm sorry, hindi ako sang-ayon sa pag-celebra ni Presidente tungkol dyan. Dahil hanggang ngayon, wala naman po tayong indigenous na raw materials para sa pag-generate ng nuclear energy. Iaangkat pa po natin lahat yan ng mga radioactive materials. At hanggang ngayon, wala pa po tayong siguradong pamamaraan na i-dispose of ng ligtas ang mga radioactive wastes. At sa kabilang dako, ihama na napakarami pa po natin mga potensyal at underdeveloped pa na renewable energies na likas dito sa ating archipelago, libre po sa atin, ligtas kumpara sa nuclear energy. Ito si R.H. Plante, Boy Magtatpaas para sa DPWH. Raymond. Una sa Pilipino, Mayor. Bukas ay magpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Ayan na. Anong oras at sino ang mga testigo bukas? Alas 10 ng umaga, Mayor, hanggang alas 3 ng hapon ang gagawin na impeachment trial bukas. Ang problema, Mayor, merong isang interview namin dito kay Attorney Tonggol kanina, ay baka magbago yung schedule dahil doon sa kahilingan ng prosecution na article by article ang presentation ng prosecution at defense. Ibig sabihin, gaya ng nangyari ngayon, katatapos lamang ng presentation ng Article 4, ito yung pagpabanta ng VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang gusto ng prosecution, Mayor, ang depensa naman ang magpipresenta ng kanilang ebidensya para matapos na, pag matapos na yung depensa, then masasabi na totally ay isang tabi na yung Article 1 bago sila tumawid, o Article 4 bago sila tumawid sa Article 1 na yun ang gusto nilang susunod na pag-usapan. Ito yung maling paggamit
ng confidential funds, Mayor. Kung sakaling magbabago, ay baka hindi makapagpresenta bukas ang prosecution para sa Article 1, kundi ang mangyari, kakansela yung presentation, baka sa Monday, yung defense ang magpresenta ng kanilang testigo doon sa ika-4 na articles of impeachment. Di ba normal naman na Raymond na yung prosecution muna yung nagbibinta ang magpresenta bago sumagot yung depensa? Di ba dapat ganun? Oo nga, mauuna Mayor yung prosecution, pero ibig sabihin kasi ang parang yung unang pag-usap kasi kumbaga 1, 2, 3, 4 tatapusin lahat ng prosecution at saka 1, 2, 3, 4 magpipresenta naman yung depensa. So ibig sabihin para bang kapag natapos yung Article 1, yung depensa naman ang magpresenta doon po rin sa Article 1 para hindi magulo yung presentation na kapag natapos yung isang article, saka sila mag-uusap ng ibang article. Kumbaga mag-change topic lang kapag ka done up both parties, ganyan. Kaysa yung tumawid ka na sa kabilang partido o sa kabilang topic, tapos pagdating sa depensa, babalikan mo ulit yung natapos na. Yan ang gusto nila mangyari. Okay. At sino ang witness bukas? Supposedly, as per schedule, Mayor, yung dalawang taga-Land Bank of the Philippines. Wow. Manager ng Land Bank sa Shaw Boulevard at saka sa DepEd branch. Ito yung may kaugnay sa bank accounts ng Vice President at Second Gentleman Manscarpio. Hindi pa. Hindi pa. Confidential funds. Confidential funds pa ito. Ito yung may mga Mary Grace Piatos, ganon. Di ba doon yung wini-withdraw? Doon nag-withdraw ng pera, di ba? Okay. Yung sinasabi na inilalagay lang sa traveling bag yung daang milyones na pera, hinihila dalhin doon sa opisina ng DepEd. Traveling bag, ayan. Wow. Okay. Ayaw na maleta, traveling bag. Gana kalaki. Ano ba mas malaki? Yung maleta o traveling bag? Depende sa laki. Di ba yung duffel bag, malalaki rin yun tote bag. Ayan. Iba-ibang sizes niyan. Maliit yata yun. may malaking tote din. Malaki rin. Kayo, gabay yung talaga. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat Raymond. Ito si RH20, Koy Magataas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Senado sa Kamara tayo, Miss Teya. Amyenda sa EPIRA Law kayang mapagtibay bago magpasko. Tagal. Nauna! Ida tayo mabalitang yan. RH12, Milky Riganan. Manong Milky? Lakay at kayang ihabol ng Kongreso ang panukalang batas para maamyandahan ang EPIRA Law bago magpasko. Ang kay House Deputy Speaker Janet Garin, dalabanggit ito sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, umaasang mamaya na agad na mararamdaman ang pagbaba ng singil sa kuryente. Umaasa si Garin makatutulong kung is-certify as urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ang amyenda sa EPIRA Law para mapabilis ang epekto lalo na ang utos ng Pangulo na wag nang ipataw ang system loss sa mga consumer. Sakali naman na may habol at mapagtibay ang amyenda sa EPIRA Law, maganda itong pamasko sa mga consumer pero kung si Garin naman ang tatanungin, tatawagin niya itong regalong panghabang buhay galing sa Pangulo. Narito si House Deputy Speaker Janet Garin. Well, it will entail an amendment to the EPIRA Law until December. Kung gugustuhin, kaya naman. Pero of course, andun kasi yung pakikipag-usap rin sa Senado, no? Lalo na kapag merong mga bagay-bagay na kailangang pag-usapan ng masinsinan. Pero hindi ko siya tatawaging pamasko. Tatawagin ko siyang regalong panghabang buhay galing sa Pangulo. Pinuri din ni Garin ang kautusan ng Pangulo kaya kailangan daw mag-double time ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ako si Neil Greguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Planong rocket launch sa spaceport ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakaayon daw sa AFP modernization, ayon naman sa militar. Papalipatan ng rocket sa Cagayan, ha? Outer space. Edniel, doon sa, doon Ilolon sa Cagayan. Okay. Northern Luzon yata, ha? Alamin natin detalye mula kay Aris number 52. Edniel Parosa, please come in.
Edniel. Lakay at Bisaya, suportado ng sandatahang lakas ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng kauna-unahang Philippine Spaceport sa Cagayan at magsagawa ng rocket launch sa susunod na taon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, outer space na ang bagong domain ng depenseng dapat tutukan ng bansa. Nakaayon daw ito sa AFP Modernization Program na target na ring linangin ang satellite technology gaya ng ginagawa ng Project NOAA halimbawa. Bago bagay PBBM sa zona, inanunsyo na ni retired AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na bubuo ng Space Center o Space Command ang AFP. Pagbunyag ni Browner, mismong si Marcos Jr. ang nagsabi sa kanya ng ideya. Makatutulong kasi ang space technology para sa intelligence, surveillance, and reconnaissance o ISR operations na kasundaluhan, maging sa coordination ng mga sistema ng militar tulad na lamang ng kanilang mga armas o missiles. Kaugnay nito, tiniyak ni Padilla ang kahamdaan ng AFP na suportahan ng Department of Science and Technology at iba pang kaukulang ahensya para sa katuparan ng naturang proyekto. Pakinggan natin ang AFP spokesperson. Ang operational domain po natin that strengthens national defense, disaster response, and maritime security in general, kailangan tignan natin yung iba't ibang domains of operations natin. So this aligns with the AFP Modernization Program and our ongoing initiatives that we have, including na ito nga, existing nating Project Agila. Ang tinig ni Colonel Francel Padilla. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, 18 Maleta Boys at Attorney Baligod pinakakasuhan na ng Department of Justice ayon kay dating Senator Trillanes. Idetalye mo balitang yan, RH9, Tina Manila Girl Nolasco. Tina. Miss Thea, inirekomenda na nga ng Department of Justice na sampahan ng mga kasong cyber libel at perjury sa Attorney Levy Baligod kasama ang 18 Maleta Boys ni dating Congressman Zaldico. Ito'y batay sa kopya ng resolusyon ng DOJ prosecutors na inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes report sa kanyang official Facebook account. Nag-ugat ang legal na hakbang na ito sa ginawang press conference, mga pahayag at social media posts ng grupo kung saan idinawit nila si Trillanes na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa mga flood control project. Dahil dito naghain ng patong-patong na reklamo ang dating senador na nagresulta sa naturang rekomendasyon ng DOJ. Samantala kapapasok lamang ng balita, kinumpirma ng Department of Justice na inaprubahan na nga nila ang rekomendasyon na kasuhan ng multiple na kaso ng cyber libel at perjury ang 18 Maleta Boys at si Attorney Baligod. Ito, si RH19 na nulasyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, NBI target matapos ang 2019 SEA Games investigation sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Alamin natin ang detalye mula kay RS number 15, Giselle Ricafort. Please come in, Giselle. Nakay target ng National Group Investigation na tapusin ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo yan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, susundan ito ng pag-aain nila ng rekomendadong kaso. No-showan niya yung mga opisyales ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee kahapon at abogado lamang yung pinaharap nila sa kagawaran. Mula sa 7 pinasabsina, isa pa lamang sabi ni Matibag ang sumipot sa NBI kaninang umaga. Samantala, wala pa anyang tugon yung Commission on Audit sa hilingang certified true copy ng audit report ito sa Philippine Sports Commission, partikular na yung may kaugnayan sa 2019 SEA Games. Sabi pa ng NBI Director, hinihintay rin niya yung tugon ng Securities and Exchange Commission na hiniritan niya ng mga dokumento na may kinalaman sa Facebook Foundation Incorporated sa Kalawang 2017 hanggang ngayong taon. Pakinggan natin ang NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kahapon hindi nagpunta yung mga officers ng PSGOC na sinampinan namin but they sent a lawyer. Today, nandiyan ngayon yung dumating yung isang PSC officer. So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over. No? So, I think in 3 to 4 weeks, we can finish the investigation and file the respective charges.
Una rito, bumuo yung Bureau ng Task Force Cash Cow na iimbestiga sa Fiscoc na dating pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang interim chairman. Sa hawak na mga dokumento ng NBI, tumanggap di umano yung nasabing non-government organization ng 6.7 bilyong piso na pondo mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, gayon din sa Budget Department para sa 2019 SEA Games. Ito si Giselle Rico para sa Takay. Ano nga sabi ni Director Melvin Matibag dun sa sinasabing bahay daw nilang mag-asawa ni Congresswoman Ana Matibag doon sa California, USA worth 72 million pesos? Lakay, totally fake news yan at nagkataon lamang Lakay ang sabi ng direktor na yung owner na nakabili ng 72 million na mansyon doon sa California noong 2004 ay kanyang kapangalan. Sa katunayan Lakay, yung sinasabi, yung nililing sa kanilang mag-asawa na mansyon na yan, noong 2004 na na-acquire yung property na yan, hindi pa sila magkakilala ni Congresswoman Ann Matibag Lakay. Kaya itong lumabas Lakay na maling balita ng isang news outlet, pinag-aaralan ng NBI Director na maghabla ng kaso sa istasyon Lakay sapagkat fake news Lakay, wala daw katotohanan at nakapinsala na ng lubos sa kanyang pangalan yung lumabas na balita kamakailan. Ilan ba ang kapangalan ni Director Matibag? Ilan ba ang Melvin Matibag? Marami ba sila? Lakay kung ilan yan, yan ang hindi ko Lakay masasagot. Pero ang sigurado Lakay, kapangalan niya yung may-ari nakabili ng property na yan. Pero iba lang yung middle name Lakay. Hindi ko na rin siguro papanggitin Lakay para dahil nga parang Lakay, parang nakaka-apekto din daw doon sa mismong owner yung case na lumalabas Lakay. Okay, hirap pala may kapangalan. Oo, Lakay. Buti na lang 3 pangalan ko. Okay nga Ruth, maraming salamat Giselle. Lakay, isang folder ng mga dokumento na nagpapatunay na fake news yung lumabas na impormasyon sa nabanggit na property na nililing sa mag-asawang Matibag yung ipinresenta kanina sa media ng NBI Director. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinagsusumite ng Ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez at iba pang sangkot sa kanilang counter affidavit bilang bahagi ng preliminary investigation kaugnay sa kasong flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, May 15 days sina Romualdez mula sa pagtanggap ng order para magsumite ng kanilang sagot at depensa sa akusasyon. Kapag nakapagsumite na ang lahat ay sinabi ni Clabano na saka pa lamang susuriin ng Ombudsman ang mga ebidensya upang desisyonan kung merong sapat na batayan para sampahan ng kaso sina Romualdez. Sa hiwalay na pahayag, nagpasalamat ang Ombudsman dahil binigyan sila ng kalayaang mag-imbestiga nang walang nakikialam kahit mahumantong ang mga ebidensya sa mga taong malapit mismo sa Pangulong Marcos. Samantala Lakay, dumako na tayo sa ating Break Time Global. Sa ating report mula sa abroad, may nakulong na naman. Ulit-ulit Lakay. Ex-South Korean President Yoon Suk Yeol balik kulungan matapos lumabag sa election loss noong 2022 presidential campaign. Idatay mo balitang yan, James Galange. Muling sinintensyahan si former South Korean President Yoon Suk Yeol na 18 buwang pagkakakulong ng korte dahil naman sa paglabag ng mga election law noong 2022 presidential campaign. Ito'y dahil sa mga maling pahay na kanyang binitawan kung saan itinanggi niyang paratang na ipinakilala niya ang isang abogado sa isang dating opisyal ng buwis. Itinanggi rin niya ang pakipagkita nila ng kanyang asawa at dating First Lady na si Kim Kyung-hee sa shaman na si John Sung-bae, isang ugnayang mahigpit na sinuri noong panahon ng kampanya sa halalan. Dahil dito, bukod sa pagkakakulong, inatasan din ng People Power Party ang partidong kinabibilangan ni Yeol na isauli sa National Election Commission ng halos 40 billion won o mahigit $27 million. Ibinayad bilang reimbursement sa kanilang gastusin sa election campaign. Ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa South Korea, dami rin presidente nakukulong, Lakay. Oo. In fairness, nagkukulong sila ng presidente.
Sa sports, Miss Thea. Pangulong BBM, pinuri sina Alex Ayala at Philippine Women Football Team. Idetay mo balitang yan, Millie Borja. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng sports sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, kung saan pinuri niya sina Filipina tennis star Alex Ayala at ang Philippine Women's National Football Team sa pagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, hindi lamang nagbibigay ng aliwang sports, kundi mahalaga rin ito sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Binanggit din niya ang malaking suportang natatanggap ni Alex Ayala sa kanyang mga international tournament bilang patunay kung paano nakapagbibigay inspirasyon ang sports sa mga Pilipino. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang maengganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Pinuri rin niya ang Philippine Women's National Football Team o Filipinas na nakasiguro na ng pwesto sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Binigyan din ng Pangulo na triple ang nadagdag na suporta ng pamahalaan sa larangan ng sports. Halimbawa, narito ang pag-host ng Pilipinas sa iba't ibang international tournaments sa basketball, volleyball, gymnastics, futsal, karate at sambo. Gayon din ang rehabilitasyon ng mga pasilidad tulad ng makasaysayang Rizal Memorial Ballpark sa Maynila. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw ang Miss Universe. Bago ang balitang showbiz at balitang beauty contest, beauty pageant, abay bati mo natin ng ang ating pang beauty pageant natin, ang ating DOO, ayan. Daughter of the Owner, ayan. Ang ating Executive Director sa DZRH Operation Tulong, Missy Elizalde. Twin ko yan lakay eh. Ha? Twin. Twin. Kambal ko. Oo nga, Missy. Ayan na. Missy Elizalde. At batiin din natin si Kevin Pecho. Ayan. De Leon. De Leon ba? Ayan. Hi, Kevin De Leon. Happy birthday, Kevin. Na-lovesick lakay. Ano ba yun? Na-lovesick ba? Ayan. Yung pagka may birthday, nagkakasakit ba yan? Oo nga, ba't ganun yung iba? Mga pagka-birthday nagkakasakit, ha? Ayan. Nagkakasakit siguro sa gastos. Sa bulsa. At batiin din natin ang iba talaga ang Victor De Leon Lima, ha? Bakit lakay? Ng Diwan Radio, abay ang blowout niya umaabot hanggang DCRH. Happy birthday pa rin Vic. Ayan, 50 plus na raw siya ngayon. Ayan. 50 plus how many? 50 plus 20 years ago. Marimbig, happy birthday. Ayan, kay Chris Sansano. Happy birthday. At ganun din, birthday nga pala ni Kuyang ni Mista. Ayan, happy birthday din kay Mista Boy Lee ng PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay very worshipful retired Rear Admiral Louis Tuason Jr. ng Philippine Coast Guard. Ayan, happy birthday Berry. Admiral Louis Tuason. At binabati natin si very worshipful Joji Bulawin at Noble Byong Garing at Dr. Ruel Aguila. At congratulations and happy graduation kay Teya. Bakit Teya? Ha? Kambal ko na naman. Teya Nicolas ng graduate ng Bachelor of Science in Nursing from UERM. Wow. Congratulations. Congratulations Teya Nicolas. Sa showbiz, Miss Teya. Coronation Night ng 75th Miss Universe. Kasado na sa Nobyembre 24 sa Puerto Rico.
I-detalye mabalitan yan. Angelica Cosme. Sino pang bata na rin Kasado yan? na sa Nobyembre ang Diamond Edition ng prestihiyosong Miss Universe pageant. Sa anunsyo ng Miss Organization, November 21 ang National Costume Show na susundan ng preliminary competition. Habang sa November 24, makikilala ang bagong Miss Universe sa pageant na gaganapin sa Puerto Rico, kung saan pambato ng Pilipinas si Bea Milian Wendorsky. At dito'y susubukan niyang masungkit ang sanay ika-5 korona ng bansa. Samantala, sa iba pang balita, swak bago ang kanilang historic performance sa Lollapalooza sa Amerika this week, official lang ipinakilala ng DOT bilang Tourism Ambassadors ng Pilipinas ang P-Pop Kings SB19. Ang mahalima na nasa US ngayon, nakatanggap nga ng Galing Bayan Box mula sa Department of Tourism. Promise naman ng grupo na patuloy i-representa ang Pilipinas on and off the stage. Very proud naman ng 18 of fans ng SB19 sa bagong milestone ng grupo na nakatakda ring ilabas ang kanilang new single na Lawless sa July 31. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Antabayan ang mga balansyadong balita mula kay Henry Ura at Miss K. Karen Oyong. Oras alas 5:07. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic na